Good day po sa ating lahat. Pinapanood natin itong latest news tungkol dito sa iba't ibang development as a result doon sa collision ng barko ng Pilipino at saka Chino. The good thing is at least maraming mga countries na sumusuporta sa Pilipinas. May mga nagsasuggest na it's time na dapat ang mga like-minded countries ay tutulong sa pagpatrolya diyan sa area na yan. May nagsasuggest din na dagdagan pa yung IDCA site ng United States. Pagkatapos, mayroon din nagsasabi na dapat yung tutulong lang yung mga Asian member countries. But then, ang masasabi ko dito ay very quiet ang asosasyon na yan with regard sa China. Kaya at saka kung titingnan natin, hindi talagang talo sila kahit na itong mga Asian countries ay magtulong-tulong. Talagang wala silang panalo sa China in case na magkaroon ng digmaan. Although sana walang digmaan na mangyayari. Siyempre, nuclear power country versus non-nuclear power. So, talagang talo tayo. Okay? Kasi sinasabi nila na pag ma-involve yung mga non-Asian countries, baka raw mas magiging mabagsik ang China. Okay? Pero sa nakikita ko, it is time na talagang we have to seek the support of countries like the United States, Japan, South Korea, Australia, yung mga sa France, United Kingdom, and so on, Okay. So, yan. Ngayon, noong nailabas yung Hague Decision, parang ang napapansin din natin, parang walang country na excited para ma-enforce ito. Okay? In fact, ang Pilipinas nga ay hindi excited. Sinabi pa na yung decision ang decision na yan is just a scrap of paper according to the former President Duterte. So parang hindi siya excited doon sa panalo ng Pilipinas over China with regard sa teritoryo na yan, Okay. Ngayon, it is ngayon lang parang nagiging interested ang buong mundo ukol dito. Tama naman kasi ganito talaga yan sa analysis ko. Whatever happens, talagang gustong i-enforce yan ng mga other countries. For example, the United States, Japan, at saka ibang pang countries. Why? Kasi gusto nilang ma-preserve yung freedom of navigation in that area. Remember na yan ay talagang trade route that amount to trillion of dollars annually. So talagang i-equan nila yan. Ang mga bansang ito ay they might not be interested in helping the Philippines. But then gusto nilang i-preserve yung freedom of navigation. Ngayon, dahil gusto nilang i-preserve yung freedom of navigation, tayo ang benefited. Why? Kasi they have to depend us. Dahil pag nakuha ng China ang Pilipinas, so pag-aari na nila yan, Okay?
So, they will be in control. Kung ayaw nilang padaanin yung whatever country, yung ship ng whatever countries, they can do that because that's their territory dahil halimbawa nga, pag-aari nilang Pilipinas o yung pan mismo, halimbawa yung tin dust line na yan, so mawawala yung freedom of navigation. Kaya sa palagay ko talaga, these countries are serious. Ngayon, dahil serious ang mga kwan na ito, so we have to cooperate with these countries. Tayo ay hindi tayo anti we are not pro-American. We are not anti-China. But then tignan natin talaga yung development. Na imagine pag halimbawa yung Scarborough Shoal, then under the control of the Chinese, so talagang limitado yung fishing ground ng mga Pilipino dahil ayon sa mga fishermen dito sa amin, we are in Western Pangasinan, talagang marami ang isda diyan. Okay? Yung mga malapit na sa Pilipinas, sabi nila kaunti ang isda, so doon ang talaga. So we have to defend that, ano? Okay. Ngayon, very interesting din itong nakuha kong news, ano? Kasi may mga critics na sinasabi na nung nagkaroon ng banggaan, bakit hindi agad tumulong ang US? Okay? Ang kwan naman, yung may nag-explain na actually, talagang kung titignan naman talaga natin, hindi talaga arm attack. So, parang it was an accidental collision na sabihin natin na sinasadya ng China para lalaban ang mga Pilipino at saka yan ang magiging simula ng digmaan, ano? So may logic naman. Although tingnan natin sana, no? In the future, kahit na collision sana, if the intention is to sink, let's say, a Filipino ship, sana attack na yan, arm attack. But then, pag accidental, maybe it could not be called the arm attack, ano? But sana hindi lalala pa ang problema. Sana yung katahimikan ay manatili, ano? Kasi tulad ng lagi kong sinasabi, sa gera, talagang walang mananalo. Nanalo ka man o matatalo ka man, still you suffer dahil maraming namatay sa inyo or maraming distraction. Okay? So, ganyan. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.